there! Good morning, good afternoon, good evening, and good day. This is Ruby RJYC Vlog. So, ang daming kalokohang nangyayari ngayon sa bansang Pilipinas. Nakita nyo naman, di ba? Itinalaga, isa-isahin natin ha, itong kalokohan at pangbubudol nitong administrasyong bangag. So, kunyari, itong presidente nyong bangag na si Bongbong Marcos ay kaisa daw kuno ng mga Pilipino sa pagtuklas at pag-investigate sa mga magnanakaw sa gobyerno niya, ang gobyernong bangag. So ngayon, mahiya naman kayo. Gumaganon-ganon pa siya. Hindi niya sinali yung sarili niya kahit siya yung number 1 na numero 1 magnanakaw. 'Di ba? So ito, naglagay siya ngayon ng ICI, stands for Independent Commission in Infrastructure. Hindi ko pa mabanggit. Pero ang totoo, hindi talaga sila independent. Kasi nakadepende sila sa investigation ginagawa ng ibang agency. Ang DOJ, ang House of Representatives, at sa Senate. Dumidepende sila sa kung ano yung na-investigate nitong mga agency na to at itong mga sangay na to. So, hindi talaga sila independent. Pero alam nyo ba kung bakit sila nilagay dyan ni Bangag? Ito yon, ang main purpose dyan, para lang masabi na meron siyang ginagawa. Para lang masabi na may ginagawa yung gobyerno niya na siya din namang pasimuno ng mga pagnanakaw. Yun yon. So kung matalino kayong isang matalinong Pilipino na hindi basta-basta nabubudol, makikita nyo ang galawan nila. Na kunyari, nilagay niya ang ICI kuno na independent kahit hindi naman independent. Kahit na dependent naman talaga. Okay? So, inilagay niya ang ICI kuno para ilihis ang maituturong salarin. Kasi 'di ba natutumbok na ni Senator Marcoleta ng Blue Ribbon Committee kung sino yung mastermind. Napunta na kay Saldi Corakot at kay Martin Romualdez. Syempre, hindi naman gagalaw yung mga yan nang walang pinakapinuno dahil alalahanin nyo, itong presidente nyong bangag ay ipinagmalaki niya. Ipinagmalaki niya na binasa niya yung 4,000 pages ng budget ng Pilipinas for 2025. Ipinagmalaki niya yan. Sabi niya nga, hindi na siya natulog, di ba? Pero ngayon, na nagkaroon ng nakawan at nabuking ang kanilang mga pagnanakaw, aba, ang lolo mong bangag, hindi na daw niya alam kung anong nangyari sa budget at wala na raw siyang kinalaman sa mga pagnanakaw to think na pinirmahan niya. Nakita niya yung mga insertions. Nakita niya yung mga amendments na ginawa ng kanyang mga kaalyado at mga kasamahan niyang magnanakaw. Pero ngayon, nabuking sila, sasabihin niya, ay, wala, hindi raw siya ang salarin. Wala raw siyang kinalaman dyan. So, ayan na. O, diba? Ang galing, diba? Ang husay ng gobyernong bangag. So, nilagay niya lang yung ICI na yan para mailihis ang landas, para hindi siya maituro na pinaka-mastermind na napakabungol na akala niya ay hindi nag-iisip ang taong bayan, na siya ang pumirma. Kumbaga, hindi yan magiging budget sa ganyang kalaking budget na inilagay sa mga kung anumang insertion kung hindi mo pinirmahan, Bongbong Marcos. Huwag mo kaming ginujulol. Dahil sa ating lahat, ikaw ang pinakajulol. Ikaw ang pinaka-genemales sa lahat ng mga genemales according kay Palangga. Okay? So, hindi mo kami mauuto. FYI lang ha, Bongbong Marcos. So, ngayon, atong si Boying Rimulya, ombudsman, ay inilagay at itinalaga ni Bangag dyan. Kahit na marami siyang patong-patong na kaso ha, at hindi lang marami, siyam. If I'm not mistaken, baka 10 na nga o mahigit pa na may kaso. Di ba hindi ka pwedeng maging ombudsman kung ikaw ay may kaso? Dahil hindi ka magiging karapat-dapat.
Okay? So, hindi ka magiging karapat-dapat na ombudsman kung ikaw ay maraming kaso. Pero anong ginawa? Palibhasa ang presidente ay mambubudol, ayon. Naglagay siya ng ombudolsman. So, hindi po yan ombudsman. Ombudolsman Boying Remulla, aka traitor, aka the law bender. Okay? Paalala ko lang sa inyo, yan ang katotohanan. Hindi po talaga siya ombudsman. Isa siyang ombudolsman. Yan ang totoong title ng matandang konti na nga lang, bulati na lang ang pipirma para kunin na siya ni Satanas Oh, nakita nyo bang kulay violet na yung color niya? Kulay violet na siya. Dahil sa puro pang mga masamang ginagawa niya sa buhay, yan na nagiging kulay niya. Kinukuha na siya ni Taning. Kaya wag kayong nagpapaniwala na yang si Boying Remulla ay siyang ombudsman ng Pilipinas. Dahil hindi po yan ombudsman ng Pilipinas, isa siyang ombudolsman. Dahil mambubudol yung naglagay sa kanya. Okay mga kapatid? Naniniwala na ba kayo sa sinasabi ko na siya po ay isang ombudolsman? Ngayon, nilalagay nila ngayon itong si Mr. Ombudolsman para magkaso ngayon. Magkaso sa mga Dutertes at sa mga kalaban ng administrasyong Bangag at mga kaalyado ng Dutertes. So ngayon, ginamit nila itong si Trililing na tatanga-tanga din at uto-uto. Lahat ng ipapagawa sa kanya, kain-tain naman siya na dati sinasabi niyang magnanakaw ang Marcos. Ngayon, kamping-kampi na siya. Hinihigop niya na ang tae niya at ang sinuka niya noon ay kinakain niya. Nginunguya-nguya at kinakain niya yung isinuka niya na sinasabi niyang magnanakaw ang mga Marcos. Ngayon, isa na siya sa tuta ng Marcos. Lahat ng ipapagawa sa kanya, gagawin niya kahit wala na sa tama, kahit na bending the law. Dahil yan ang sistema ng Bangag ngayon Sila ay mag-bend ng law. Dahil uso sa kanila yan. Dahil sa panahon ni Bangag, hindi uso ang maging mabuting tao. Sa panahon ni Bangag, kailangan gumagawa ka ng masama. Dahil yan ang kanyang serbisyong binibigay sa tao Ang maging masamang tao, ang maging magnanakaw, traidor sa kababayan niya na isinuko niya ang soberanya ng Pilipinas at ang kanyang kababayan sa ibang bansa para dun litisin. Ganun kasama at kademonyo at kajulol yung presidente niyong Bangag. Nakikita nyo na ba kung anong pinagagawa niya ngayon? Planado lahat ng kasamaang ginagawa nila sa mga Dutertes at sa taong bayan. So ngayon, nung nabuking yung pagnanakaw nila, hindi nila ngayon ipapahalata na sila ay kasabwat. So nilagay niya itong ICI para mag-imbestiga kung sino ang mga salarin. Pero take note, July niya pa sinabi yon. Ano na ngayon? August, September, October. Mag-aapat na buwan na. Ilang araw na lang, November na. Mag-aapat na buwan na hanggang ngayon, wala pa silang nagagawa. Kasi nga, inililihis nila ang mga mastermind na which is sila. Inililihis nila sa ibang issue. At ngayon, eto, si Trililing. Si Trililing ay kinasuhan si PRRD at si Senator Bongo ng plunder. So, yan ngayon ang bago nilang naratibo. Ang ilihis ang mga magnanakaw sa panibagong issue which is ang kasuhan si PRRD at kasuhan si Senator Bongo. Diba? Ang galing-galing ng narrative nila. Ang husay-husay, diba? Hindi nyo ba sila papalakpakan sa pagiging consistent nilang mga generals at mga salot sa bayan? Dahil ako,
papalakpakan ko ang mga Genimals na yan dahil napakahusay talaga nila sa kanilang kasamaan. As in, sobrang husay na hindi ko na alam kung saan sila kumukuha ng kapal ng pagmumukha. I think wala, malala na yan eh. Hindi na yan masusolusyonan ng doktor o psychiatrist. Dahil kahit sila nga, niloloko nila sarili nila na mga mabubuti silang tao eh. Can you imagine itong si Bongbong Marcos, sinasabi na pinagkakatiwalaan daw siya ng taong bayan, pero everyday may nagrarally. May nagrarally at sinasabing mag-resign na siya. Alam mo yun? So, hindi mo man lang pinalagpas yung sarili mo sa panloloko, pati sarili mo niloloko mo na din. Can you imagine that? I thought, ang kaya mo lang lokohin ay yung taong bayan dahil binubudol mo ang taong bayan na mabuti kang tao. Can you imagine na pati sarili mo binubudol mo? Ganyang kakalala, Bongbong Marcos Bangag Jr. Can you imagine na pati sarili mo hindi mo na pinatawad, niloloko mo rin ang sarili mo? Wala na talaga, wala ka ng pag-asang gumaling. Alam mo ba kung anong natitira ngayon? Natingin namin sa'yo, kakapiranggot na awa. Naaawa kami sa'yo kasi kapag natigok ka na, sinong dadalaw sa'yo? Maliban sa mga kapwa mo rin magnanakaw at mga kawatan. Walang totoong nagmamahal sa'yo dahil lahat ng mga yan ay ginagamit ka rin para magkaroon sila ng salapi, para magsiyaman sila. Ginagamit nila yung kasamaan mo para sila ay mabigyan mo ng pagkakataon na magnakaw din kagaya mo. So kapag natigok ka, walang totoong tao na pupunta at iiyak na nanghihinayang na natigok ka. Yung ganon. Kaya naaawa ako sa iyo, actually, yung galit ko napunta na sa awa kasi lahat naman tayo matitigok, 'di ba? So kapag natigok ka, walang dadalaw sa iyo na totoong nagmamahal sa iyo. Na totoong iiyak at luluha ng panghihinayang at pagmamahal. Wala. Ang luha na merong maibibigay sa iyo ay luha ng mga kasiyahan ng mga taong nilapastangan mo, sinalot mo, pinagnakawan mo at niloko mo at trinaydor mo. Yan ang makukuha mong luha at luha yan ng tagumpay para sa kanila dahil kinuha ka na ni Taning. So nakakaawa, 'di ba? Nakakaawa na kapag natigok ka na, wala man lang totoong iiyak sa pagkatigok mo. No? Kawawa ka naman, kaya naaawa talaga ako sa iyo dahil sa totoo lang walang totoong nagmamahal sa iyo. Bangag, presidenteng Bangag, walang totoong nagmamahal sa'yo dahil ginagamit ka lang nila para magkapera. Naggagamitan kayo para sa kapangyarihan at salapi. So yan ang hindi mo makukuha sa tao kahit kailan ay ang respeto, pagmamahal at paghanga. Hindi mo yan makukuha sa kahit kanino. Dahil lahat ng tao ngayon, 95% ay kinamumuhian ka. Dahil yung 5% na yan, yan ang natitirang mga taong pinakikinabangan ka ngayon dahil sa kasamaan mo. Ginagamit nila ang kasamaan mo at kabobohan mo sa pagiging presidente, kaya hindi ka totoong mahal ng mga yan. Kaya nakakaawa ka na lang talaga, Bongbong Bangag. Anyways, napakarami pa nilang kalokohang ginagawa ngayon pero naniniwala ako na hindi kayo magtatagumpay dahil ang kasamaan ay laging natatalo at ang kabutihan ay panalo sa bandang huli.